Dahil sa mga lumutang na ebidensya, nalinis ang pangalan ni Lorena. Ngunit hindi na kailanman malilinis ang mga sugat na iniwan ni Wilfred sa kanyang puso. Nagdesisyon si Wilfred na idaan na sa legal ang paghihiwalay kay Lorena. Isang desisyong hindi basta-basta. Isang pasyang parang apoy na tuluyang tumupok sa natitirang tiwala at pagmamahalan nilang mag-asawa. Para kay Lorena, ang marinig na mismong sa asawa niyang si Wilfred manggagaling ang salitang hiwalayan na tayo ay tila isang matalim na punyal na tumusok at dinurog ang kanyang puso. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang kanilang relasyon. Mula sa pag-ibig na punong-puno ng pangarap, ngayon ay isa na lang bangungot na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Habang mag-isa sa kanyang malamig na selda, patuloy ang pagtulo ng luha ni Lorena. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minsang nangako na hindi siya iiwan ay siya ring unang bibitaw. Ang sakit ay hindi lamang galing sa paniniwala ni Wilfred sa mga kasinungalingan ni Ronnie, kundi sa katotohanang nais pa nitong isama sa proseso ng hiwalayan ang kanilang magiging anak. Dumating si Manang Pilar sa bahay ni Wilfred upang ipabatid ang isang mahalagang balita. Totoo ang sinasabi ni Lorena na buntis siya. Mariin nitong saad. Ngunit sa halip na magdala ng tuwa, ang balitang ito ay tila lalo lamang nagdagdag ng bigat sa dibdib ni Wilfred. Hindi nagtagal, nagtungo si Wilfred sa city jail upang kausapin si Lorena. Ang bawat yapak niya sa loob ng kulungan ay puno ng bigat. At sa sandaling masilayan niya ang asawa, hindi niya maiwasang madama ang kirot ng kanyang konsensya. Ngunit mas nangingibabaw pa rin ang galit at pagkadismaya. Kapag lumabas na ang bata, malamig niyang wika, "Kukuhanin ko siya, dadalhin ko sa US kasama si Leah. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang babaeng gaya mo." Parang gumuho ang mundo ni Lorena. Hindi niya akalain na pati ba naman ang sanggol na ipinagbubuntis niya ay kukunin din sa kanya, gaya ng ginawa ni Wilfred noon kay Leah. Hindi niya matanggap na muli na namang mawawalan siya ng karapatang maging ina, na ang bawat pagkakataon para magbigay ng pagmamahal sa kanyang anak ay aagawin sa kanya. Bumuhos ang emosyon ni Lorena. Pati ba naman siya, Wilfred? Hindi ba sapat na kinuha mo na sa akin si Leah? Bakit pati ito kukunin mo pa? Wala na ba talaga akong halaga sa'yo? Nanginginig ang kanyang boses habang dumadaloy ang mga luha. Ngunit tila bato na ang puso ni Wilfred. Hindi siya natinag. Hindi siya lumingon sa damdamin ni Lorena. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang sumakit ang tiyan ni Lorena. Napahawak siya at halos mawalan ng malay sa sobrang kirot. Agad siyang isinugod sa ospital. Doon, sa harap ng malamig na ilaw ng emergency room, narinig ni Lorena ang pinakamasakit na balitang tatama sa kanyang pagkatao. Nalaglag ang kanyang sanggol. Para kay Lorena, ito na marahil ang pinakamabigat na dagok. Hindi lamang siya nawala ng anak, kundi unti-unti ring nawala ang lahat ng pag-asa na maayos pa ang relasyon nila ni Wilfred. Doon niya napagtanto na kahit anong pakiusap, kahit anong iyak o pagmamakaawa, sarado na ang puso at isip ni Wilfred para sa kanya. At sa puntong iyon, nagsimula ang pagbabago kay Lorena. Pinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya magmamakaawa pa kay Wilfred. Kung dati ay lumuluha siya para marinig at paniwalaan, ngayon ay gagamitin niya ang natitirang lakas para ipaglaban ang kanyang sarili. "Hindi ko nasasayangin ang oras ko sa mga taong hindi naniniwala sa akin," bulong niya sa sarili. "Ito na ang oras para patunayan ko ang aking pagiging inosente at balang araw, pagsisisihan ni Wilfred ang ginawa niyang pagtalikod sa akin." Dumating ang mga araw na nagsimulang gumulong ang kaso. Isa-isa, may mga taong lumitaw upang ipakita ang kanilang malasakit kay Lorena. Una na dito,
ang pagbabalik ng kanyang matalik na kaibigan na si Fern, na ngayon isa ng matagumpay na negosyante. Bit-bit ni Fern ang hindi matatawarang suporta at koneksyon na makatutulong para palakasin ang laban ni Lorena. Kasunod nito ay dumating din ang isang hindi inaasahang tulong mula sa dati niyang amo na si Amar. Kagagaling lamang niya sa ibang bansa nang malaman niyang nakakulong si Lorena. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang determinasyon na tulungan si Lorena at ilantad ang tunay na pagkatao ni Ronnie. Hindi nagtagal, isa pang mahalagang testigo ang lumantad, si Gian. Matagal na siyang binabaliwala ni Ronnie, ngunit ngayong naubos na ang kanyang pasensya, siya na mismo ang nagbunyag ng mga sikreto. Ipinakita niya ang mga ebidensyang hawak niya, mga litrato ni Joy na ginutay-gutay at mga voice recordings ng mga plano ni Ronnie kung paano idiin si Lorena sa kaso. Ang bawat ebidensyang inilabas ni Gian ay parang mga piraso ng palaisipan na unti-unting bumubuo ng malinaw na larawan. Hindi si Lorena ang may sala, kundi si Ronnie at ang kanyang mga kasabwat. At habang lumalakas ang panig ni Lorena, unti-unti namang nasisira ang depensa ng kanyang mga kalaban. Isa-isa nang lumalabas ang mga testimonya na naglalahad ng tunay na pagkatao ni Ronnie at Dennis. Sa huli, napatunayan ni Lorena na siya ay inosente. Ang lahat ng kasinungalingan, paninira at kasamaan na ipinupukol sa kanya ay bumalik sa tunay na may sala. Ngunit para kay Wilfred, ang tagumpay na ito ni Lorena ay tila isang malupit na sampal. Naisip niya, sana'y nakinig siya noon pa, sana'y naniwala siya sa kanyang asawa, at higit sa lahat, sana'y buhay pa ang kanilang anak kung hindi siya nagpauto sa demonyitang si Ronnie. Ngunit huli na ang lahat, wala na ang bata, at si Lorena, sa kabila ng kanyang pagkapanalo, ay nanatiling may sugat sa puso na hindi na muling maghihilom. At sa oras na lumapit si Wilfred para humingi ng tawad, mararamdaman niya ang malamig na pagtanggap ni Lorena. Ipinakita ni Lorena ang sakit na minsan niyang naramdaman. Ang sakit na hindi pinaniwalaan. Ang sakit na iniwan sa gitna ng unos. Kahit kailan, Wilfred, wika ni Lorena, hindi ko na muling ipagmamakaawa ang sarili ko sa iyo. Noon pa man, sana pinili mong maniwala. Pero hindi mo ginawa. Kaya ngayon, kahit anong pagsisisi mo, huli na. Sa iyong palagay, tama lang ba ang ginawa ni Lorena na huwag nang tanggapin si Wilfred kahit napatunayan na niyang inosente siya? Kung oo ay i-click lamang ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang i-upload. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.